For today's video naman, i-share ko sa inyo ang bagong update ni SSS na kung saan pwede na kayong makapag-comply ng SSS ACOP through their SSS website via facial authentication. Isa ito sa pinakamagandang update ngayon dahil hindi nyo na kailangan pang pumunta sa mismong SSS branch para mag-comply ng SSS ACOP at di na din kailangan ng email. So, ngayon, open nyo lang yung Google search sa cellphone ninyo. Dito sa may search, click nyo lang yan. Dito, search nyo lang yung SSS website. Lalabas na agad yung SSS website. Click nyo lang yan. Ayan. So, dito guys, makikita nyo na agad yung Submit ACOP Compliance. Click lang natin yan. Ayan. So, dito para makapag-apply kayo ng ACOP online, kailangan lang na may national ID kayo. Pag halimbawa wala, click nyo lang yung No. Pag click nyo yung No, pag hindi kayo registered sa national ID system, so hindi kayo makapag-proceed dito through ACOP SSS website. So, itong apat na ito ang pwede nyong gawin para makapag-submit kayo. So, ito yung mapagpipilian, personal compliance. Pumunta lamang kayo sa pinakamalapit na SSS branch sa inyo at doon kayo mag-apply ng ACOP. Pangalawa, pwede ding video conference. So, for appointment schedule yan. So, click nyo lang tong click here kung magpa-schedule kayo ng appointment for the video conference. Next is the mail to any SSS branch or service or foreign office. Pang-apat is pwede din kayong mag-email to the corporate email address of the SSS branch or service or foreign address of OFW Contact Service section. So guys, meron akong mga tutorial nito kung paano kayo makapag-ACOP through online. So meron akong tutorial tulad ng email. So itong pinakahuli, meron akong tutorial niyan kung paano kayo makapag-ACOP through online. Search nyo lang sa YouTube how lalabas na dyan ang tutorial ko kung paano kayo makapag-ACOP online. So, ngayon, click natin yan, okay. Ngayon, pag once naman na kayo naman is national ID registered, so, click nyo tong yes. Click natin yung yes. Ayan. So, dito sa data sharing consent for ACOP through facial authentication with liveness check. So, dito, kailangan nyo lang magbigay sa kanila ng consent. Click nyo lang tong my box. Ayan, pag may check na yung box, click nyo na tong proceed. So, dito lagay nyo lang yung inyong SSS number at kung kailan yung date of birth ninyo. Then, reminder para sa mga survivorship or mga death pensioner, please enter your own SSS number and date of birth. So, lagay na natin yung ating SSS number at saka yung birth date natin. Ayan, pag once na nasubmit yun na, so ito na yung lalabas. So, kung tama yung SSS number na inailagay ninyo, so pangalan nyo yung lalabas dyan. Pag halimbawa naman is mali, click nyo lang tong no, then ulitin nyo yung SSS number na nailagay ninyo. Pero kung tama naman yung nailagay ninyo, click nyo na tong yes. So guys, pag once na ganito pa yung lumalabas sa account ninyo, you have no corresponding pension benefit. So, ibig sabihin, hindi pa kayo kasali dito sa nilabas nilang mga pwedeng mag-avail dito or mag-comply ng ACOP through online sa kanilang SSS website. Dahil bago pa itong programa, so hindi pa lahat ng SSS pensioner is pwede mag-comply through their SSS website. So, ngayon, sino-sino nga ba ang mga pwede lamang makapag-comply through their SSS website? So, ang mga pwede lamang na makapag-ACOP online
is yung mga registered na sa National ID System or PhilSys. At kasali din doon ang mga retirement pensioners age 80 and above residing in the Philippines. At ganun din ang mga retirement pensioners na nakatira abroad. At ganun din yung mga survivorship through death pensioners. So, ayun lang yung mga pwedeng makapag-comply through their SSS website. So, abangan na lang natin sa next update ni SSS na kung saan is lahat ng SSS pensioner na is pwede mag-comply dito sa kanilang SSS website. SSS President and CEO Robert Joseph M. Declaro said that the system uses biometric liveness checks to verify the identity of pensioners online. So, lalo na yung mga sobrang tanda na. So, this makes compliance easier, faster, and more secure, ensuring uninterrupted pension payments. So, dahil nga is yung mga ibang SSS pensioner na is sobrang tanda na. So, di na nila kailangan pang pumunta sa SSS branch or kaya hindi na din sila marunong mag ibang ways for AKOP compliance. Kung kaya ginawa nila ito para mas mabilis na at kailangan lamang ma-determine or ma-check ni SSS na yung SSS pensioner is buhay pa. Kung kaya ito is may liveness check na kung saan ito ay konektado ito sa inyong national ID registration. Kung hindi pa kayo nakapag-registered sa PSA through your national ID registration, so kailangan nyo nang pumunta sa pinakamalapit na PSA sa inyo and then magpa-register kayo. So para pag once na mag-akop kayo is dito na sa SSS website. So, ganun lang guys kung paano kayo makapag-AKOP compliance through SSS website. So, again, kung hindi pa kayo registered sa National ID System sa PSA, kailangan nyo munang magpa-register para pwede na kayo dito mag-AKOP through their SSS website. So, kung kayo ay bago dito sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative at updated na mga videos ko. Thank you for watching! Bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative na mga videos ko. Thank you for watching!